What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat dyan. And for today's video, samahan nyo akong i-general maintenance itong motor natin na si Combi, ang Honda Click 125 natin. Syempre ang gagawin natin dyan is throttle body cleaning, CVT cleaning, replacement ng fuel filter, replacement ng air filter, at change oil. So ano pang inaantay natin? But wait, there's more. Magsi-CVT cleaning din tayo sa Honda Fassion na motor. Let's go! So what's up guys? Magandang araw sa inyong lahat dyan, ano? So matagal-tagal din pala nung huli tayo nakapag-upload or nakapag-vlog para dito sa YouTube channel natin, ano? So medyo na busy kasi tayo sa buhay-buhay. Kaya ito, for today's video guys, samahan nyo kami. Magge-general maintenance kami sa motor ko. Kaya tara, let's go! So first of all, syempre bago tayo mag-umpisa, i-introduce ko muna kayo sa chief mechanic natin, Romy Jan Allpok. Fresh from Cebu to siya guys. Kaya sa mga walang oras pumunta ng shop dyan at gusto na lang magpa-home service sa motor nila, hanapin nyo lang si Romy Jan Allpok. So ito guys, nag-umpisa pala kami sa throttle body cleaning. Kaya sa mga magtatanong dyan kung tuwing kailan nga ba dapat nagto-throttle body cleaning sa mga motor natin, is every 5,000 to 10,000 kilometers daw. At ano nga ba ang sintomas kung kailangan mo na mag-throttle body cleaning? So personally, ang na-experience ko talaga is every time pumipiga ako sa throttle ko, parang nabubulunan yung motor ko. At worst, namamatayan ka ng makina. So yun, sinyalis na yun na kailangan mo na talaga mag-throttle body cleaning. In my case naman, medyo matagal-tagal na talaga nung huli ako nagpa-throttle body cleaning at kitang-kita dito kung gaano na karumi itong throttle body ng motor ko. Sa pagkakatanda ko kasi, nasa 15,000 pa lang yung odo nitong motor ko nung huli ako nagpa-throttle body cleaning. Ngayon, nasa 34,000 na siya, kaya sobrang tagal na talaga at kitang-kita talaga sa dumi. Grabe, malaputik na talaga. At while binubuo na ulit yung throttle body natin dahil tapos na siyang linisan, ito naman ako, inumpisan ko ng buksan itong air filter natin. At ang yabang ko pa talaga dito guys. Taon, bago ko nag-ilisan Kaya boom! Shit, bago! Sabi ko pa talaga dito guys, kakapalit ko lang ng air filter ko. Kaya ayun, pahiya. Grabe, sobrang dumi na rin pala. Isa rin pala to sa dahilan kaya medyo nabubulunan yung motor ko. Ito naman yung kagandahan kung gumagamit tayo ng genuine parts ng motor natin. Kasi kita nyo talaga dito guys, hindi tumagos yung mga dumi-dumi na na-filter nitong air filter natin. Kaya again, genuine parts pa rin yung ginamit ko sa air filter natin. Pero bago namin siya kinabit guys, nag-proceed muna kami sa CVT cleaning. Dito naman sa panggilid ko guys, nakaset talaga sa akin na 3,000 to 5,000 kilometers. Pero sa ngayon talaga, umabot siya ng 7,000 bago ko siya napalinisan. And meet my cousin pala guys, Jason Oledan. Taga-Iligan lang to siya, kaya sa mga taga-Iligan dyan na balak magpa-home service, magaling din to kumalikot ng motor. Nanghiram kasi kami sa mga tools niya at isa na dito itong MPAC wrench. Sobrang laking tulong kasi talaga nito pag naglilinis ka ng panggilid. Going back, namangha pala yung cousin ko dito guys kasi di niya akalain na nung huli ako nagpa-CVT cleaning hindi ako nagpalit ng bola. At nakita niya yung mga bola ng motor ko talagang hindi pa pudpud. Ito talaga yung kagandahan pag genuine parts yung ginagamit mo sa motor mo. Or sabihin natin, depende lang din talaga yan sa rider kung paano siya gumagamit ng motor niya. Sa crankcase naman, ang ginagamit namin panglinis is itong CVT cleaner. While doon naman sa mga bola, so yung iba pang parte, yung gasolina lang. Tulong-tulong lang pala kami dito guys para madaling matapos yung trabaho. I mean, sila lang pala yung gumagawa, wala pala akong tinutulong dito. So, ang mga parts naman na binili ko dito guys for replacement is yung slider piece. Hindi na pala ako bumili ng bola at saka belt kasi alam ko goods pa naman yung performance nito. At air filter, fuel filter at saka yung o-ring ng fuel filter at langis na rin for change oil. At syempre kasali na rin dyan yung CVT cleaner, high temp na grasa, and some tools na rin kasi unti-unti ko kasi binubuo yung pang maintenance tools ko sa motor ko. Sa ngayon, T-wrench muna yung binili natin at ibang tools pa. Siguro sa susunod yung socket wrench naman. At ito, proceed na rin kami sa pagpalit ng fuel filter. At guys, huwag niyong kalimutan na pag magpapalit kayo ng fuel filter, isali talaga dyan yung o-ring. Ayan. Set na yan pag bibilhin nyo, yung dalawa talaga, yung malaki at saka yung maliit. Yung malapad pala. In my case naman, ang
pagpapalit ko ng fuel filter, sinasabay ko siya sa throttle body cleaning ko. Since binuksan mo na naman din yung motor mo, sinasabay ko na yung pagpapalit ng fuel filter. At saka yung pliers pala na ginagamit namin dyan, ayan, binili din namin yan sa Inco. So ayan guys, natapos na agad yung pagpalit ng fuel filter. Pero actually guys, no, hindi nyo naman talaga kailangan tanggalin yung upuan nyo para makapagpalit ng fuel filter. Nasubukan ko yan. Yung cover lang talaga, pwede mo na agad palitan yung fuel filter mo. At ayun, binubuo na ulit itong panggilid natin. So ayan guys, no, ang ganda lang talaga pag marunong ka mag-maintenance ng motor mo, yung nagdi-DIY ka lang o home service, kasi nasa motor mo yung buong atensyon ng mechanic. Or ikaw mismo, kung marunong ka maglinis ng motor mo, marunong ka mag-maintenance, talagang nandun yung quality ng gawa. At syempre, alam mo kung paano kalikutin yung motor mo, at kung magka-aberya man ito, at least alam mo rin kung paano siya ayusin. At isa na rin dito, nakatipid ka rin sa gastos, di ba? So sa part na to, unti-unti na naming binubuo ulit yung motor ko. O, di ba ang dali lang pala guys, no? At kung mapapansin nyo pala yung gasolina dyan sa bandang gulong ng motor ko guys, no? Pag magpapalit pala kayo ng fuel filter guys, wag nyong i-full tank yung motor nyo, no? Kasi aapaw talaga yan. In my case kasi, finull tank ko kasi alam kong lilinisan namin yung panggilid ko. Sama na rin yan sa pagpanglinis, di ba? So ito guys, parang naging sting lang din. Yan na yung naging energy drink namin. So ito naman guys, last part ng maintenance natin is yung change oil. So sa akin naman, every 1,500 kilometers nag-change oil na ako. And yung gear oil naman is every other change oil. So kung nag-change oil at gear oil ako ngayon, next change oil ko, hindi ko muna isasama yung gear oil. Sa susunod na lang ulit. At ang gamit ko namang langis dito guys is yung RS8 na brand na fully synthetic 10W Forte. At doon nagtatapos yung general maintenance natin para sa Honda Click version 2 na si Combi. Satisfied customer talaga ako ngayon. Kaya big shoutout sa dalawang mechanic natin, RJ Olpok and Jason Olidan. Grabe, sobrang solid ng gawa nila guys. Kaya kung gusto nyo magpa-home service sa kanila guys, i-search nyo na lang sila sa Facebook at nandyan lang yan sila. Okay? So sa ngayon guys, hanggang dito na lang muna. Yung Honda Fashion naman natin sa susunod na video na lang. Huwag kayong mag-alala guys. Few days from now, i-upload ko rin yon. Kita-kits in the next one. Brrrr!